Pero ito pang masasabi ko, on fire si Inday. So dito sa Manila, alam niya, isang battleground talaga ang NCR. Pero base nga kasi dun sa mga surveys, mataas ang rating niya kaya kailangan na tutukan niya ito. Vote which ang NCR. So yung mga galit dun sa mga tinatawag ninyong Imperial Manila, pasensya na. Pero ang laki ng population dito kaya tututukan talaga yan ni VP Inday. Hindi ito panahon para magsabi na Imperial Manila dahil kailangan natin yung boto. So, at pag sinasabi natin si VP Inday, brutally frank, brutally honest yan. Pag nag-endorso din siya, brutal din. Kahit ayaw ninyo, endorsohin yan. Pasensyahan. So, and then today, nagbanggit pa, syempre, may usapang kultura pa doon sa sa rally kanina ni VP Inday. Kung anong ibig sabihin ng paglalabas ng dila, So, mabait pa nga siya. Kasi yung paglalabas ng dila, yung sinasabi niya, ang ginagamit niyang expression, ayun nga, yung pagbebelat. Uy, belat ha, iba, hindi yun yung isang klaseng pronunciation. Ang ginamit niya yon, even if ang alam natin na yung expression ni Congressman Benny Abante doon sa kanyang very famous na larawan, malamang hindi po yun yung pakay. Ngayon, sabi ni Ma'am Winnie, nakakalungkot na po nangyayari sa banda natin ngayon, sa bansa natin ngayon. Well, walang para sa akin, sige, nandiyan na tayo, may kalungkutan nga. Pero ang tingin ko, mayroon na naman pag-asa. Kasi tignan nyo nga, on fire si VP. Paano hindi ka may inspire? Paano hindi ka ma-move sa mga ganyan? So kakapanood ko lang doon sa talumpati ng ating Vice Presidente sa Manila. So dadaanan lang natin, business lang po live natin ngayon kasi nga medyo ginabi tayo. So grabe, ano ba yan? Natinadisikan yata ako. Ink. Kanina pa ako nag-aaral kaya medyo late tayo. Nagle-lessons ako ngayon. Ka-enroll ako eh. So ayun. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung kakaiba na, ang magandang performance. Kumbaga, mataas po ang ratings ng ating Vice Presidente. Gawa nga ng malamang dahil sa reaksyon ng mga tao doon sa pagkuha ng kanyang ama. Pero bukod pa doon, itong maangas na pagsasalita ng ating Vice Presidente dito sa mga rally ay kinagigiliwan, kinagagalak ng mga tao. Ito parang ang feeling ng karamihan, ang pagbabalik, kumbaga. Na-miss natin kasi yung Inday Sara na hindi nag-hold back, kumbaga. Nung naging Vice Presidente siya, ang laki ng kailangan niyang mag-hold back. Ang laki ng pinagbago niya, lalong-lalo na nakikibagay siya dun sa ating Pangulo at dun sa Marcos brand. Kahit sa pagbihis, napansin niyo yung mga butterfly sleeves na yan. Sa totoo lang, personal opinion ko lang po ito ha, nakakasawa. Yung, hindi yung sa kay Inday ha, pero nakakasawa na halos lahat ng kababaihan sa gobyerno natin, nakaterno, yung ternong Imelda version. Kumbaga, may konti tayong history tungkol dyan. Yan. Sabi ni Ma'am Annalie, okay lang ba eyeglasses ngayon? Ito po yung anti-blue light din po ito. So, inaano ko lang tinatandaan ko lang yung tungkol dun sa terno na yan. Ang nag-invento, nasa NCCA ako nung dineklara siya na national artist lifestyle arts. Picture, visual arts, literature. Designer hindi visual arts yan literature, theater, architecture. Ramon Valera. Oo, ang sarap nga sabi ni Lenny Munoz, ang sarap pakinggan ni VP. Oo, lalo na ngayon. Kasi ito si Inday Sara. Ito talaga yung kilala nating Inday Sara, nakakagisnan natin na mayor ng Davao nung panahon ng pagka-presidente ng kanyang ama. Ngayon, si VP Inday, alam natin na very brutally frank yan, very, very honest, and she doesn't really like to hold back. Pero parang being part of the Marcos administration has dimmed her lights. Kumbaga, parang shadow siya ng kanyang tunay na character, tunay na pagkatao. Kasi kailangan, hindi siya pwedeng bida-bida Hindi siya pwedeng mas bida kaysa sa presidente. So she deliberately held back.
isa ito sa malaking sakripisyo ng ating Vice Presidente para sa katahimikan ng administrasyong ito. So from 2022, ang bait-bait niya, hindi siya nagmamaldita, hindi siya pero yun ang gusto nating Inday Sara eh. Yun ang alam natin, kaya natin binoto siya. Pero naiintindihan din po natin na yan ang kailangan niyang gawin. So for the first 2 years, she held back kahit nararamdaman na niya na under attack na siya o pinagpaplanuhan siya. So itong mga naririnig natin during this campaign season is di Inday Sara. Kaya nga ang daming nagsasabi na ay mali yung nagrarant siya, mali yung dati yung yun nga yung in-interview siya, 'di ba? Meron kaming parang Zoom na chat na she was very very angry about yung ginawa. Lalong-lalo na kay sa kanyang chief of staff. Inattack talaga ang Office of the Vice President ng ilang mga kongresista. So ang problema nga is that minasama yun and ginagamit pa yun na paraan para kasuhan siya. So yun yung tapos so she was again forced to hold back. Ina-attack siya pero forced to hold back pa rin. So balikan natin yung terno. Personal opinion ko po ito. Maganda ang terno, yes. And in fact, but the terno that we know, yung kay Imelda Marcos na isang vest with butterfly sleeves, that was invented around 1968 by Ramon Valera. Si Ramon Valera ay national artist for fashion design, otherwise known as the lifestyle arts. Bakit natin binabanggit? Well, may originality naman talaga ito. Kinumbine ni Ramon Valera yung baro at saya at tinawag or yung tinatawag na terno. Tapos ginawa niyang iisang damit at nilagyan niya ng zipper. Dati walang zipper. Ang traditional na baro at saya, niwala yung mga butones noon, string. Drawstring yan dito sa waist yung saya. Tapos depending on the social class kung ano yung palamuti. So kung mayroong nakalimutan ko yung tawag, alampay, yun po ay for the formal occasions at usually ginagamit yan ng mga upper classes. Yung mayroong parang tapis, yun po ay very practical na wear na ginagamit ng mga lower classes noon. So makikita ninyo na yung terno na ino-overuse nitong panahon ng Marcos administration, hindi po nagbabago. Hindi nag-evolve, walang bagong styles, lang kahit ano. It's the same terno from 1968 na pinauso ni Imelda Marcos. Pero kung titignan niyo po, yung mga terno ni Imelda Marcos, parati siyang may statement. Ibig sabihin, nung pumunta siya ng Korea, may mga symbols ng Korea. Sa Japan siya, may mga fans na naka-embroider dun sa kanyang mga terno. Kung saan siya pumupunta, yun po ang nilalagyan niya ng additional na details dun sa design para may statement. Ang terno dito sa first Marcos administration, walang ganon, walang statement, walang binago, parang gaya-gaya lang. Kumbaga, they're going through the motions pretending na merong Marcos brand at nagsusuot ng terno at yung colors ay Marcos senior colors, pero wala silang dagdag. Walang creativity. Ganon ang Marcos administration. They want to dim your lights. Walang creativity. Kasi puro, ano ba naman ang oras nyo for creativity and the arts kung busy-busy kayo sa pagnanakaw, di ba? So, ganun din po. Nagpapalabas sila, mayroon silang mga shows, mga arts and culture, pero it lacks understanding. It lacks depth. Walang bagong itinuturo sa mga taong bayan, walang knowledge, walang information. Ang ginagawa lang ng Marcos administration is that they are going through the motions. Ibig sabihin, sige, kasi first lady, sige mag-aano ako ng ka-ekan projects, pero there is nothing in it, walang laman, babaw. Halimbawa, magka-fashion show ka, for what? Okay, for what? Binibenta ba yung mga clothes na yun? O pagkakataon lang ng ilang mga socialites na magyabang ng mga bagong damit nila? Ano yung purpose? Wala. Purposeless. Okay? Kaya mas gusto ko nakikita si VP Inday Sara, naka-t-shirt. Kasi hindi nagmamatter sa kanya yung mga ganon. She will not bother going through the motions. Titingnan niya kung ano yung mahalaga at yun ang tatalakayin niya. So, ang mga salita ni VP Inday, mangmasa talaga. Ang mga salita niya, hindi siya nahihiya na magsabi ng PI. Okay? Tama naman. Bakit niya itatago? Bakit mag-pretend siya na she is somebody she is not? Itong mga nakaupo, may pakunwari pa sila, may alam sila sa sining at kultura. Hindi eh. Yung magulang ni BBM siguro meron pa. Yung nanay niya kahit paano marunong yun, nag-aral ng music yun eh. So, pero itong mga to, parang hindi. Parang puro pakitang tao, puro
kung ano na lang. Diba? Tapos, tinetrain nila yung mga trolls nila kasi yung mga trolls yung kanilang mouthpiece eh. Namamaliitin nila yung mga tao na nagsasalita ng ganun. Pero nung panahon ni Rodrigo Duterte, ito yung parati naming sinasabi, bakit kayo nagagalit pagka yung mga salita ay galing sa puso? Ito ang iniisip ng masa. Ito yung pagbuhos ng damdamin ng masa. Kung hindi sila sanay o hindi ganun kaganda ang kanilang pananalita, pasensya na. Pero ibig lang sabihin yan, hindi mo nakikita yung ganda ng tunay na bugso ng damdamin. So, para sa akin, mas okay na ako. In fact, masayang-masaya ako na may Inday Sara na nagsasalita, na nagre-real talk, na nagsasabi sa atin, na huwag niyo ibenta yung boto niyo. Kasi isipin ng mga congressman, di ba binayaran na kita, bakit ka humihingi ng serbisyo? Real talk lang. Samantalang ang administrasyon na ito, hindi nila tinatago yung kanilang mga programa, pang-ayuda at kung anik-anik, including itong pagpabigas, in aid of re-election or election. So nakakatuwa. Pero ito pang masasabi ko, on fire si Inday. So dito sa Manila, alam niya, isang battleground talaga ang NCR. Pero base nga kasi dun sa mga surveys, mataas ang rating niya kaya kailangan na tutukan niya ito. Vote rich ang NCR. So yung mga galit dun sa mga tinatawag ninyong Imperial Manila, pasensya na. Pero ang laki ng population dito kaya tututukan talaga yan ni VP Inday. Hindi ito panahon para magsabi na Imperial Manila dahil kailangan natin yung boto. So, at pag sinasabi natin si VP Inday, brutally frank, brutally honest yan. Pag nag-endorso din siya, brutal din. Kahit ayaw ninyo, endorsohin yan. Pasensyahan. Sabi ni Tyrone Mars Donato Gallardo, bilib pa naman po ako sa inyo, kaso hindi po ako nabibilib sa mga sinasambit ninyo ngayon. Hindi ko kailangan yung pagbibilib nyo sa akin, sir. Nalulungkot ako na hindi mo kami naiintindihan o ako hindi mo naiintindihan. Gayon pa man kababayan kita, kababayan meaning Pilipino ka, nire-respeto ko yung choice mo ng opinion. Pero ito na lang sasabihin ko sa inyo. Ayokong sinasaktan kayo, kaya maaari naman din po kayong umalis dito sa aming live. Walang pilitan. Pwede naman kayong hindi pwede naman po ninyo akong i-block. Okay lang po yun. Nang hindi na kita masaktan. Sabi ni Yari, sa totoo po, sobrang pro-Marcos po kami at family namin noon pa. Nakakalungkot ginawa nila ngayon kay tatay, nasasaktan kami, nasusuka na kami sa kanila, nakikita namin na wala silang malasakit sa atin. Totoo po yan. Puro pagkukunwari. O halimbawa, tignan niyo yung itsura ni First Lady dito sa likod ko. Nakikita niyo yung itsura niya. Hindi na niya naitago ang tunay niyang pagkatao. Andyan sila sa funeral rites ng ating Santo Papa. Hindi niya maitago yung mga expressions niya. Hindi natin iniimbento yung mga ganyang klaseng pictures. So, alam niyo ba magkano? May naglabas kung magkano ang yung hotel nila per day dyan sa Roma. More than 2 million pesos per day. So, pero naiintindihan ko naman yung value na pagpupunta, naiintindihan ko yung value na may mga meetings, kahit sideline meetings with various heads of state. Importante din po yan. Sabi ni Stan, naiiwan daw po niya kasi yung broom niya. Grabe! So, at ang laking bagay para sa ating media ngayon, no? Ang laking bagay para sa kanila na, kinausap siya ni Trump, kinausap si BBM ni Biden, and all that. Wow. Sabi ni Ma'am Vanessa, I'm Davawenya. Honestly, what I observed with BTV Inday, she really tried speaking Tagalog just to reach out and speak from her heart to all Manileños. Maganda nga yan Natutuwa ako tuwing nananagalog siya Kasi alam ko hindi madali para sa kanya. Sabi ni Ma'am Liza Jane, what? 2 million? Yeah, per night yan. So, bukod sa sabi ni JMDM, walang kakausap sa kanya, Trump never spoke with them. I think kinamayan naman siya, in fairness, wag naman natin yun. Pero, the media is making a big deal out of it. Nakakatuwa nga. Big deal talaga para dun sa media.
natin. Uy, ang PNA nilabas. Uy, kinausap sila ni Trump, ganyan. Sabi ni Yari, we're not DDS, pero nang nakaupo si tatay, sobrang daming pagbabago sa lugar ng asawa ko. Ang ganda na, kahit kasulok-sulukan ng daan nila, puro sementado na. Si Duterte lang nagpabago sa lugar nila. O di ba, paano ka ba naman maiinis sa ganyang klaseng ano? Sa ganyang klaseng serbisyo, no? Sabi ni Teach Ginny, Flam looks like he's wearing a rented toga. So, and then today, nagbanggit pa, syempre, may usapang kultura pa doon sa sa rally kanina ni VP Inday. Kung anong ibig sabihin ng paglalabas ng dila, So, mabait pa nga siya. Kasi yung paglalabas ng dila, yung sinasabi niya, ang ginagamit niyang expression, ayun nga, yung pagbebelat. Uy, belat ha, iba, hindi yun yung isang klaseng pronunciation. Ang ginamit niya yon, even if ang alam natin na yung expression ni Congressman Benny Abante doon sa kanyang very famous na larawan, malamang hindi po yun yung pakay. Ano yun? Sabi ni Ma'am Winnie, nakakalungkot na po nangyayari sa banda natin ngayon, sa bansa natin ngayon. Well, walang para sa akin, sige, nandiyan na tayo, may kalungkutan nga. Pero ang tingin ko, mayroon na naman pag-asa. Kasi tignan nyo nga, on fire si VP. Paano hindi ka may inspire? Paano hindi ka ma-move sa mga ganyan? Nalungkot ako dun sa kwento ng tatay niya, baka makalimutan ninyo ako dito, mabubulok ako sa kulungan. Alam nyo, kung hindi lang nasa entablado si VP, talagang maano ako. Kasi if she had said it in a more somber way, maluluha tayong lahat. Iniintay ko nga ang reaksyon ng administrasyon dun sa pagmumura niya, quote-unquote. The other day or kahapon, doon sa isang distrito dyan sa Manila. Pero bakit Manila? Bakit dyan nakatutok siya? Very vote-rich talaga. So I'm hoping na more Metro Manila cities ang ikutan niya. Kasi traditionally, mahina ang Dutertes dito sa NCR. Pero ngayon, surprise, surprise, after March 11, the infamous day of the taking, tumaas ang ratings niya. Sabi ni Uncle Dodds, 2 million a day? What the WTH? Para lang umattend ng burial, malaking tulong na sa mga naghihirap nating mga kababayan ng 2 million a day. SF din admin government. Kaya nga ang sarap sanang tanungin, saan kaya ginamit ni PBBM yung kanyang confidential funds? Sabi ni BBS Las Vegas, ang lutong ng pagmura niya kay Chua. Oo nga eh. So, at hindi natin kinaiinisan yun. Nakikita niyo yung reaction pag nagmumura siya, parang reaction natin kay Tatay Digong nun, natatawa. Pero tinatanggap din natin, real talk lang yan, real talk. Kumbaga, ang explanation ko dati, ito ang mahigit na 20 taon ng pagtitimpi ng mga Pilipino noon, nung kay Tatay Digong. At ngayon, 3 taon pagtitimpi. Nakikita natin na grabe grabe na yung nararamdaman natin pagdating sa sa crime, pagdating sa presyo ng pagkain, sa insulto ng murang bigas. Wala silang inayos sa sistema. Nagbibigay sila ng murang bigas. Pamigay yan eh. Parang sukli lang, barya lang binibigay na 20 pesos. Pero ang laki pa rin ng cost ng bigas. In short, namimigay sila ng bigas. Pero nagpapasukli lang sila ng 20 pesos. Insulto, no? Kasi nung nangako siya ng murang bigas, ang pinangako niya ay aayusin niya yung sistema ng agrikultura. Pero imbis na yun ang gawin niya, ito, parang sige na nga para lang masabi na may 20 pesos na bigas. Hindi yan ang tunay na pangako. Ang pangako, aayusin niya yung sistema para magkaroon ng 20 pesos na bigas. Ngayon, may kwento si VP Inday dyan. Sabi niya, andun siya sa eroplano, kasama yata sila ni eroplano or basta may sasakyan sila nung time ng campaign. At narinig niya, pinag-uusapan nila yung ipapangako na bigas, presyo ng bigas. Alam niya at inabisuhan si BBM ng kanyang mga advisors na hindi kaya ang 20 pesos na bigas. Hindi talaga. Pero in spite of all that, ipinangako pa rin niya. Yun ang sinasabi ni VP Inday. Yan ang kasinungalingan. Alam niyang hindi niya mabibigay, pinangako pa rin niya para iboto natin siya. Sabi ni Dennis, inamin ni Auntie Clear na mahal talaga ang bigas, artificial lang ang pagbaba ng bigas sa 20. Actually, hindi. Hindi pinababa ang presyo ng bigas, Sir Dennis. Bumili yung binili nila at 33 pesos per kilo, binibenta nila, yan ang mga naka-imbak doon sa NFA.
nag-iimbak ang NFA dahil bahagi ng sa batas ay kailangan mayroong buffer stock. Yun ang tawag doon sa iniimbak sa NFA, buffer stock yan. Pero hindi ka pwedeng mag-imbak forever, di ba? In a few months, mabubulok din yan. So kailangan pinapalitan ng pinapalitan. Ang problema, ang dami-daming bigas na nakaimbak ngayon or nakaimbak doon sa NFA warehouses kasi hindi sila nabibili. Binebenta kasi yan ng NFA as part of good warehousing techniques, procedure. Kailangan parating sariwa yung bigas. So ipagbibili nila yan. Tapos bibili ng bago para parating sariwa, hindi sila nabubulukan. Ang problema, hindi sila nakakabenta. Kasi yung mga government agencies na dati nire-require na bumili muna sa NFA kung gagawin nilang bahagi ng benepisyo ng kanilang mga employees yung bigas, dun sa NFA dapat binibili. Ano yung problema? Di ba? Hindi na bumibili yung mga ibang ahensya ng gobyerno sa NFA. Bumibili na sila dun sa ilang mga importers at ilang mga importers na yon ay mga government officials. Magtanong kayo, ilan mga kongresista ang nag-i-import ng bigas? At sino ba sa mga yan ang nag-i-import? Magugulat ka, mayayaman yung mga yan. Sabi ni Aliyah, yan ang nakaimbak na bigas sa warehouse na NFA rice. Ngayon, okay lang sana ang NFA rice kung ito ay bago pa. Kaso, natatagalan nga yung pagbenta sa kanya, kaya naluluma. So, hindi lang po yan band-aid solution, panloloko na ang tawag dyan. Sabi ni Kayden kasi, band-aid solution ng 20 pesos rice subsidy. Bigas lang ba mataas ang price ng all commodities, mahal? Totoo yan. At may period lang. Tapos parang ina-announce nila, may mura ng bigas. Pero hindi nila sinasabi, inayos na namin yung sistema ng agrikultura, magmumura ng bigas for everyone forever or for at least as long as the system works. Kaso, hindi nila masabi yun. Sabi ni Chris Reyes, out of topic, just want to get this out. Dumaan lang sa newsfeed ko about Kong Suwan's mababang rating sa CDO. Ngayon ko lang na-realize nung pumirma sila sa impeachment ni VP, hindi lang sila naging taksil sa mga Duterte, naging kuda sila sa mga taong sakop nila. Ang sakit, maski dito sa Ilocos. Yes, Sir Jose, may kalaban po ang governor ng Cebu, si Pam Baricuatro po, ang parang inendorso ng PDP o ng Maisog National. Alam ko may controversy doon, pero si Pam Baricuatro po. Sabi ni Ma'am Regina, talaga ang pinagpapahirapan nila ang taong bayan para umasa sa ayuda. Di nila itaas ang antas ng buhay ng mga taong bayan, pahirap yung PBBM na yan. Mahina nga daw si Gwen sa Cebu. Kasi yung kapatid niya post sa Facebook at sinasabing makakatikim daw ang mga Duterte, babawi daw ang mga Cebuano sa kanila. Kaya lang ang daming sumasalungat sa statement niya na yun. Totoo yan. Hindi po. Tinatanong ni Romel Jeffrey de Vera kung immune from suit si Auntie Claire. Kasi kung ano-ano sinasabi. Hindi po. Ang presidente lang po. Hindi nga immune from suit si VP. Hindi eh. Thank you kay Bingsky, kay ATV Garden. Maraming salamat po sa inyo. Sabi ni BBS Las Vegas, napansin ko lang kung nakaagad kay BBM nung hindi niya nakayanan ayusin ang agrikultura, di ganyan ang Pilipinas. Yan. Hi kay Pedro, ako from Norway. At sabi ni Kayden, yes, mahina Cebuano here dahil sa balimbing attitude. Hala. Diba? Hindi ko ma-imagine. Pero, so yun yung inaano natin. Gina-juxtapose lang natin. Ipinagtatabi lang po natin yung dalawang klaseng leadership dito. Yung leadership na imbis na sagutin na ang mga batikos sa kanila ay pupunta ng funeral. Naintindihan ko, hindi ko sinasabing masama na makihalubilo yung ating Pangulo among other heads of state. Pero pag ginagawa nila para makaiwas sa mga batikos o makaiwas na sumagot sa mga legitimate na hinanaing ng taong bayan, ay nakakaloka. Naglabas po ng news ang ABS-CBN about doon sa isang asylum seeker na nagsulat sa Dutch government.
para harangin ang asylum application ni Harry Roque? Meron po ba yung bearing sa application ni Harry Roque at ano na po ang status and chances of Harry Roque sa asylum? Hindi po natin makikilatis yan kasi wala pa pong hearing. Wala pa po yung mga ganyan. Well, yes, to some extent, may mga ganyan. Meron naman talagang mga dissidents na ino-oppose. Halimbawa, ino-oppose ng ibang mga bansa yung pag-grant ng asylum. Minsan din, part ng operations ng isang bansa ay i-oppose yung asylum para dun sa mga dissidents nila nang makuha nila ulit. Diba? Halimbawa din, tignan niyo, hindi man nag-seek ng asylum seeker si Congressman Teves, 'di ba? At dininay yung extradition request niya ng DOJ doon sa state ng Timor-Leste. So, it will really depend sa I'm sure may mga tumututol pero and I'm sure may mga sumulat. Halimbawa, may mga bida-bida siguro dyan na ng mga government officials or mga trolls or whatever na sumulat to bring him back. Pero wala. Ngayon, si Joma Sison, nung nag-apply yan ng asylum, alam nyo bang na-deny? Pero ang tagal. Alam nyo kung bakit? After na-deny, may mga procedures pa like motion for recon, appeals. At ang final appeal ay sa EU. Lahat yun dininay siya pero pumapasok pa dun siya sa period na hindi pa final yung mga denials ng kanyang I have to look at what the final resolution was. Pero bago po yata nangyari ang lahat, maging final yung resolution, hindi na siya buhay, so to speak. So, kung nag-hope yung mga enemies ni Attorney Harry Roque na mabilis nilang mapadidina yung application niya for asylum, yung nakikita nating examples, hindi po ganun kabilis yun. Even assuming na ma-deny. Sabi ni Bubbles, it's interesting to think about Sarah on the world stage when handling things here in Pinas already looks like a struggle for her. Sorry, it's just an honest observation. No, I don't think that's something you should apologize for. What I am is glad that she is rising now to the challenge. Kasi agree naman ako that for the longest time kasi nga, she had to subsume her personality to that of the Marcos administration. Hindi siya kumikibo kasi bahagi siya ng administrasyon. At ang kritisismo niya ay kritisismo sa isang administrasyon na kinabahagian niya. Huwag kang mag-apologize kasi hindi naman ikaw nag-iisa sa ganyan. And constructive criticism should always be welcome. At least yung ganyan, maganda pa yung pagkasabi mo. She's not her father. Kung ini-expect natin na ganun siya kabilis magre-react o ganun kabilis, she is not the type who can make split-second decisions. Inday Sara is the type of person who plots, who plans. She looks towards the long, may short-term, medium-term, long-term yan ng mga plano. Unlike her father na ang bilis mag-decide. Gawa nga ng katagalan niya sa politika. Marunong na noon si Rodrigo Duterte to make decisions, marami na siyang na-factor in. That's something that experience will teach you. So with VP Inday, most of her experience is as mayor of Davao City. And for that part of her political career, umabot siya sa point na where decisions can be easily made. There is also a tendency to resist certain kinds of changes. But the way I see it is that she is developing the ability to not only roll with the punches, but to be able to make quicker decisions. Sabi ni Kaden, kaya pilot ang Cebu sa 20 pesos na rice dahil they want to boost their campaign this coming elections. Yes po. Hindi ba kinamayan? Kala ko may picture na kinamayan naman sila. Sabi ni Ma'am Nenita kasi hinabol lang nila si Trump pero napahiya lang ang mag-asawa kasi hindi kinamayan. Kaya umupo na lang sila nakakahiya. Akala ko kinamayan. Ayun, sabi ni MS, Trump is just being polite, kaya kinausap ni Trump ang mag-asawa ay dahil nandiyan na. Nasa likuran lang ni Trump. Oh. Sabi ni Francisco, si Pillanes at Makaliwa ang masipag dyan sa paninira kay Attorney Harry. Totoo yan. Alam niyo kung bakit? Isipin niyo kung bakit ang sipag nila pagdating kay Attorney Harry, pati yung mga congressman, ang sipag nila na to go after Attorney Harry. Ngayon ko lang na-realize. Kasi isa siya sa pinakamatalas at malakas na boses na pagsuporta kay VP Inday. Ang galing niya magsalag ng mga kritisismo and magaling siya pagdating sa mga kampanya.
he's better at helping others. Kasi nung siya yung nangangampanya, syempre hindi ganun kagaling. Pero pagka sa ibang tao, ang galing-galing niya. So, kailangan talaga siyang tugisin. Kailangan talagang in-neutralize yung capacity niya to help VP Inday in many ways. Sabi ni Campbell, Cherry, bakit hindi pinagsasabihan ni Amy ang kapatid niya? Actually, pinagsasabihan niya pero hindi na siya po pinakikinggan. Bukod pa niyan, banned nga po si Amy sa Malacanang. Hindi niyo ba alam yon? Since 2022 pa. Andun pa ako sa Malacanang. Nagtatrabaho pa ako bilang kalihim. Binan na siya. Ni sabihin ko na lang, di ba? Ang pagkaintindi ko, si First Lady ang nag-ban. Si si Madam Imelda pa nga, ang nag-bring up during one of the Sunday lunches, chinika lang sa akin ng mga ng mga leaks sa loob, na sinabi pa ni Madam Imelda kay First Lady daw, at least second hand kwento ito, ibig sabihin, kinuwento lang, wala ako sa palasyo nung sinabi nun. Nung sinabi ni Madam Imelda, hindi mo iniimbita si Amy. Sabi niya dun sa kay First Lady. Pero sabi ni First Lady, iniimbita naman daw niya. My point is this, maaga pa lang, in-out si Amy from any participation in the Marcos administration. Kaya sa Senado siya, kaya elected office siya. Hindi siya i-appoint, hindi siya nakakapasok, at limited yung capacity niya na ma-reach yung kapatid niya. Pati telepono hindi si BBM ang may hawak. Sabi ni Edzology, good day from Spain, I watched po some of your previous live, mukhang dumadami po ang nagtutrolls sa channel nyo, di po sa amin galing yun. Uy sir, alam ko naman, election season na po talaga, ingat po. Ay opo, tama naman ko. Alam ko naman yun. Hindi naman, it's not rocket science at alam naman namin kung saan nanggagaling. Ayan, sabi ni Katz, may nagsabi po na manyakol daw po ang pagbelat. Pero sabi po ni VP, may mga bata, kaya hindi niya pwedeng talakayin.